Pangalawang araw na ngayon na nilalagnat si baby, kaya nag-decide na kaming ipacheck namin siya ngayong araw para malaman kung ano nga ba yung dahilan ba't pabalik-balik yung lagnat niya. Na yung tipong umabot na sa 39.7 yung temperature niya at pagbababa man umaabot lang ng 38 at babalik na naman ng 39. At ngayong umaga na sa 39.2 ang temperature niya. Sobrang init talaga. Sobrang nag-worry na nga ako, lalo na't nahihirapan din kaming pakainin siya. Kung kakain man siya, umaabot talaga kami ng 1 oras na mahigit para lang mabusog siya. Kagabi nga ay sobrang sigla pa niya at talagang nakikipagharutan pa, pero ngayong umaga iba ang aura niya at talagang nangihina talaga siya. Akala nga namin ni Habi kaya siya nilalagnat ay dahil sa nagngingipin siya, pero napag-alaman ko na hindi pala dapat nilalagnat ang baby kapag nagngingipin, lalo na yung kay baby ko na umabot talaga ng sobrang taas yung temperature niya. At pansin nyo naman na habang papunta pa lang kami ay talagang nangihina na si baby. Nakakaawa talaga. Tinatry ko din talagang tatagan yung sarili ko, lalo na't kailangan ako ni baby. Una nga naming pinuntahan ay dito sa Mexico, kaso nga lang hindi siya available. Sakto rin kasing Sunday ang pagpunta namin, kaya naman talagang hindi available ang OPD. Wala daw OPD pag linggo. Emergency ta. Pag wala daw linggo ng pag-check sa baby. Kaya naman dito na nga kami dumiretso sa emergency dito sa San Luis. So kinuhanan lang ng dugo si baby para i-test. At habang naghihintay, hetong at kumain din muna kami dahil hindi pa nga kami nag-almusal. Saglit nga lang ay bumalik na rin kami para isettle yung ibang payment at para makausap na rin si Doc. At dahil nga linggo, konti lang din yung tao kaya saglitan lang din talaga yung process. At napatagal nga yung usapan namin nila Doc dyan kasi nga napag-alaman ngang may dengue si baby. Opo, meron siyang dengue at hindi rin talaga kami makapaniwala. Honestly, habang kausap ko dyan si Doc ay talagang paiyak na din ako at hindi ko mapigilan yung sarili ko. Durog na durog talaga yung puso ko nung nalaman kong may dengue si baby. After nga nyan, dumiretso uwi na rin kami and honestly, ang nasa isip namin, after sana namin magpa-check up, ay mamamasyal pa kami. Kaso dahil nalaman naming may dengue si baby, diretso uwi talaga kami. Nasa sasakyan pa kami ay talagang umiiyak na ako kasi hindi talaga ako makapaniwala saan ba ako nagkulang. Hanggang sa pag-uwi namin, doon na talaga bumuhos ng malala yung iyak ko kasi mga ginawa ko naman yung lahat. Pero hindi pa rin talaga may iwasan na merong makakasalising lamok para kagatin yung baby ko. Kung nagtataka kayo bakit umuwi kami at hindi na confine si baby, dahil maganda yung bilang ng kanyang platelet. Kaya naman under observation siya, babalik kami after 3 days. Kailangan ulit nilang i-check yung kanyang dugo at yung kanyang wiwi. So, sana ngayon pa lang or bukas ay gumaling na siya. Mayat maya nga ganyan yung eksena namin. Kahit tulog siya, bigla siyang magigising para umiyak ng malala. Sobrang nakakadurog sa puso pag nakikita mong nahihirapan yung anak mo. Pero thanks God kasi kapag nakakaginhawa si baby, ganito yung eksena namin. Hello! Nachi! Yeah! Flying kiss, mami. Yeah! One more. Yay! One more. Ate, paano nga mga kamay sa ulo?